Okay guys, naka-record na pala tayo. So, ito pala si Anne Frank. So, nagbabalik ulit ako after 1 month dahil last month tinalakay natin yung expired Ovaltine issue. Talagang doon ako nang gigil, pero nung ni-research ko tong Jollibee paper bag story, dito ako nang gigil, dito ako nang galaiti talaga. Kaya anong araw na mapupulot natin dito, disclaimer naman po sa mga batang manonood, marami akong mura na mailalabas ay marami akong mga bad words na talaga masasabi ko dito kasi utang ito, napamura ako, napapakyo ako, napaputang ina ako nung nabasa ko tong kwento na to. Ala shit, may ganito pala sabi ko. So, brief context muna tong Jollibee paper bag. Unang nalaman ko to kay Claro the Third. Shoutout sa'yo, Claro the Third. At saka marami pa, ay takin na, umutot na ako. So, sorry, umutot lang ako. So, una, nalaman ko to kay Claro the Third, and then second, nalaman ko na din sa ibang mga YouTubers, mga vloggers, tungkol tong Jollibee paper bag. So, let's just watch this. Ito ay kay Cabs Tagalog Crime. So, putang ina, di yata tayo So, okay. Ang ilan sa storya. Ngunit sa pagkakataong ito, sisimulan natin ang paghuhukay sa bawat detalye. Kung paano ito nagsimula at kung sino ang mga nasa likod nito. Naging usap-usapan ito kamakailan, ito ay nakakaantig na kwento ng isang ina na naglantad ng kanyang masalimuot na karanasan, hindi lang sa ospital, kundi pati na rin sa kanyang asawa na may dalang Jollibee paper bag. Ano ang meron? Yung Jollibee paper bag, alam mo, nung una kinalibutan ako. Nung una aminado ako. I was scared kasi akala ko may newborn baby sa Jollibee paper bag eh. Sorry Pero nung nabasa ko to, shit, mas malala pala itong story kaysa doon sa expectation at saka hypothesis ko. So, let's just watch the video. Sa bag at bakit ito ang naging pamagat ng kontrobersyal na post na ito. Nagsimula ang lahat sa isang FB post na pinamagatang Jollibee paper bag. Ngunit ang orihinal na post ay mula sa TikTok ni Jana, aka HTTPIE. Shoutout din pala kay HTTPIE dahil nung ni-research ko to bago ko lumarga dito sa video na ito, talagang sinearch ko sa TikTok. Since nasa Amerika ako, hindi naman ban yung TikTok. Nilift ni President Trump yung TikTok. So, it's very lucky to me to see the TikTok. Kasi, ganun nga eh. So, tinignan ko yung Jollibee paper bag. Noong una, aminado ako, akala ko copy-pasta lang to kasi baka gawa-gawang kwento. Pero, nung pinanood ko kay Clara the Third sa huling video na meron palang recorded message yung asawa niya, which is papanorin natin ngayon at shit, talagang napabias ako, napabullshit ako sa mga sinasayo. So, daming satsat. Pero, mamaya muna natin sabihin na maraming satsat or bullshit pa yun. So, let's move on. Na pinapatamaan ng kanyang asawa na tawagin nating Dre. Ayon sa kanya, nanganak ako sa pampublikong ospital mag-isa. 16 na oras akong nag-labor. Masakit bawat 5 minuto. Mababait ang mga nurse pero ang mga doktor galit kapag umiiyak ako sa sakit. Grabe 5 naman. beses akong inai habang nakahiga sa maruming delivery bed na may pulang likido pa ng iba. Wala ring kurtina, katabi ko lang ang babaeng sumisigaw habang nanganganak. May sandaling nilinis ng doktor ang dumi ko gamit ang kamay, tapos ibinalik lang ang diaper kong marumi. Wala man lang punas o respeto. Nanganak ako habang nakapalibot ang mga estudyante. Isa pa doon ay may hawak na cellphone. Napansin kong parang nagbi-video, walang pahintulot. Pagkatapos, may nurse na nagsimangot at sinabing maligo ka na. Wait, itong comment na to, may problema yata tong gagong to eh. Si Kurdaps1156, hindi ko alam. May problema sila dalawa, dapat hindi na pinos ng public para naman sila nagkamali yan. Tuloy, maraming tao nakisaw-saw sa inyo. Excuse me, karapatan namin makisaw-saw, boy.
The fact na alam na namin to, talagang makikisawsaw ang tao. Netizen kami. Karapatan namin magsalita. May free speech tayo, boy. Talagang makikisawsaw kami. Ang nakikisawsaw, freedom of speech yan, gago. Mag-aral ka ng Constitution. Bobo. Gago. Naligo ako ng malamig kahit bagong panganak. Sorry, napamura Natakot ako. ako. Baka delikado. Baka ikasawi Hoy, ko. kung sino man to nag-comment dito, si Cordaps11, to Cordapia Buenas, makinig ka. Talagang makikisawsaw kami. Free speech yan, gago. Basahin mo yung Bill of Rights ng 1987 Philippine Constitution para malaman mo, gago, bobo. Minura mo ako tuloy. Move on. Doon ko naramdaman na parang nawala na ang dangal ko. Sinabi ko lahat sa asawa ko. Alam mo, sabi niya, ox lang yan. Tapos naman na. Walang yakap, walang tingin, Toxic walang relationship talaga to. damdamin. Kinabukasan bumalik siya, may dalang Jollibee. Napangiti ako. Sabi ko, Sino naman hindi mapapangiti sa Jollibee? As Claro the Third said, sabi ni Claro the Third to kasi dito ko nalaman una sa kanya to food is love language more than flowers. Talagang food is love language. Kaya, as he said, at gusto kong i-share ulit to, kung siniserve kayo ng pagkain ng loved ones nyo or hinahainan kayo ng pagkain ng loved ones nyo, that's a sign of love. That's a sign of they care for you. So, please, appreciate nyo naman. Amen to that. halalab, ang sarap niyan. Siyempre, Sabi naman masarap. niya, ay akin lang to. Gutom na talaga ako. Alam mo namang puyat din ako. May libre namang pagkain dyan sa ospital. Yun na lang sa'yo. Ang damot naman ng asawa mo, gago. Puyat ka kahintay. Natulog ka nga Makinig ka. Kung sino may asawa nito. Mas puyat yung asawa mo. Yung misis mo, gago. 16 hours nag-labor. Ikaw kaya manganak. Para maramdaman yung sakit. Yung umiiri siya. Puyat ka. Mas puyat din siya. Illogical mag-isip tong kunghang na to Tuloy, napamura mo ko. Kung ganyan ka pala, sarili mo iniisip mo. Sarili mo lang iniisip mo. Sarili mo lang ginagawa mo ng katarantaduhan. Huwag ka na sana nag-asawa. Gago. Nag-AI girl chat ka na lang. Marami naman dyan. Nag-jackal ka na sana. Pasalamat ka. Hindi ako naninilig ng nanay ko. Nandyan pa Pakyo ka, putang ina mo. Kung titignan naman natin ang comment section, puno ito ng reaction na nakahabag sa nangyari sa babae, pero unahin natin ang isang kakaibang komentong aking Nakakaibang nabasa. komento. This is interesting. Anya, napaka-OA, super. Napaka-OA, super. Bakit binibig deal? Dapat makipag-usap Sige, siya basahin sa muna partner natin. niya at tanungin na lang kung bakit hindi siya nabilhan. At isa pa, communication is the key. Bobo Mas pala may to oras pa siyang Sabi ko, siraan yung bobo. partner niyang lalaki sa social media kaysa makipag-usap para hindi na maulit ang ganyang bagay next time. Kaya sana nagsabi na lang si Mrs. ng maayos kay Mr. Hindi yung magkakalat sa social media na choose your partner wisely. Natamaan yata din tong gagong to. Talagang choose your partner wisely. Talaga. Ang point ng Jollibee paper bag story na ito, nung binasa ko to, choose your partner wisely. Anong gusto mo? Yung asawa mo, iniisip lang yung sarili niya? Kung iniisip niya lang yung sarili niya, dapat din na nagpakasal, din na niya binuntis, din na kinantot. Siguro tong lalaking to, puro iyot lang alam. Sorry itong mga pinagsasabi ko. Hindi magkakalat sa social media na choose your Natamaan ka, boy. Natamaan ka. Baka yan din naman yung tinatrato sa asawa mo. Putang ina ka Pasalamat ka, hindi ko nakita ang profile mo. Kung nakita ko na yung profile mo, dinirect message na kita ng malulutong na mura. Pasalamat ka, yun lang, mura ko lang sa'yo. Sa dami ng effort at sacrifice din, na ginawa ni Mister. Anong ginawa ng Mister? Naghintay lang.
Kumain ng Jollibee, sacrifice na yon. Gago. Yung nanay, yung babae na yung misis niya nag-sacrifice. Masakit manganak, gago. Gago ka. Sakit manganak. Let me tell you. May nanay din ako, may tiyahin din ako. Malitaas ang respeto ko sa babae, tapos sasabihin mo, sacrifice ng mister. Anong sinacrifice ng mister? Ilista mo nga. Para magkalaman. Dahil lang dyan sa paper bag ng Jollibee, sira, Diyos ko. Talaga masisira. Sumasalamin lang yung Jollibee paper bag kung gaano kagago, kadamot, makasarili yung mister niya. Hindi mo magets yung point na yon kasi hindi mo pa naranasan. Ako, na isang anak, may magulang din ako. May magulang din ako, boy. Kung may magulang ka din, naintindihan mo yan. Brad talaga. Hindi ako sige, sabi mo, nag-ad hominem ako dito, pero Brad, isipin mo naman, may magulang ka, may nanay at tatay ka din. Bakit kung wala ka din, kung wala yung nanay at tatay mo, wala ka din dito, gago. Gago ka talaga. Oh, kung sino man nag-comment ito, mag-isip kayo. Do your homework. Mag-isip kayo. Brad naman. Sira. Sino ba sumira? Kami naman, nalaman lang din namin siya yung sumira na sarili niya. Kasi sa kagaguhan niya, yung ginawa niya sa misis niya. Ikaw naman, Doy. Dahil sa ganyang mga komento, lalo pang dumami ang nahabag sa nangyari kay Jana. Tulad nito, don't invalidate her struggles. Exactly, don't Nakikibasa na lang yung invalidate. iba, ang dami pang guilt trip na ginagawa. Oh, daming pang guilt trip. been a kind person. Gini-guilt trip tayo. Yung mga nang guilt trip, bobo. Since high school 80-80. days namin, and she does not deserve the bad comments from people na hindi Amen. nakaintindi ng sitwasyon niya. Mind your own Hindi nyo kasi maintindihan ang sitwasyon ng isang babae, yung sitwasyon niya na nanganganak. Sa tingin nyo bang nanganganak may orgasm yan, gago? Masakit manganak, gago. Kung pwede lang, bilhan ko kayo ng giving birth simulator. Kasi meron din nabibili dito sa Amerika, sa totoo lang, sa online. Kung pwede kong bilhan ko kayo para maranasan kung gaano kasakit ang mga anak. Tarantado kayo. Buti pa to nag-comment, may sense pang sinasabi. Don't invalidate her struggle. Good! Dapat vina-validate natin yung struggle. Ano ba sa tingin natin ang mga anak? Masarap? Ha? Masakit pero masarap sa huli kasi meron kang sanggol na mamahalin mo habang buhay. Papalakihin mo, aalagaan ka sa pagtanda. Itong mga ibang nag-comment, fuck you kayo. business people. May isa pa, parang Jollibee lang? No, it's not just that. Yes. Those little things, they might seem small. They might But they seem small speak- but they speak volumes. Yes. Kumaga, a picture has 1,000 words. Ganon yung imagery. Kung nag-aral lang kayo ng figures of speech, imagery yan eh. volumes. May isa pa, that's why choosing a lifetime partner is very important. Exactly! Yan ang point ng story. Choose your fucking partner wisely. Hindi lang yung penis lang yung i-offer. Or yung affection. Dapat, affection is very important, syempre. Asawa mo yan, boyfriend, girlfriend mo yan. Come on, man. Huwag lang pussy at saka titi ang ipo-offer. Huwag lang hotdog. Ikaw naman, oy. Sorry sa sinasabi ko, pero real talk lang tayo dito, Brad. Huwag kang mag-asawa kung i-offer niya lang libog, tamod, at titi lang i-offer. Ikaw naman, Real talk lang, boy. Real talk. Let's wake up reality. Alam natin, masakit tong sinasabi ko at sino man matatamaan, bato-bato sa langit na lang. It's not just about attraction, it's about how they show up for you, Yes! especially in tough times Yes! or in moments of need. Si Jana ay kasalukuyang dumaranas ng postpartum depression, Postpartum kaya siya depression. ay nakapag-post ng isang bagay na maaring Exactly. Postpartum depression is very sensitive. Kayo naman, ako, na-depress na din ako noon. Pero, postpartum depression, I think it's a form of depression na para sa bagong panganak. Ako sa emotional depression lang din ako yung nagpagdahanan ko. I think, kung magkausap kami nito, we much more in common.
Kasi, ang depression para sa akin, na-depression minsan, ay gusto kong maging isolated lang ko, umiiyak ko palagi, ganun ako eh. bunga Emotional. ng matinding emosyon. Ang Mhm. postpartum may isang sensitibong yugto na maaring makaapekto sa pag-iisip at damdamin ng isang ina. Sa panahong ito, higit niyang kailangan ng suporta, hindi ang panghuhusga. Bukod sa mga nasabing komento, hindi rin nawawala ang mga galit na komento sa mga public hospitals tulad nito. O public Public hospital. hospital Well, hindi ko alam paano mag-comment sa public hospital. Let them comment kasi ang gusto kong point dito yung kagaguhan ng Mr. na ito eh. in the Philippines, especially labor and delivery, is inhuman. Felicidades, pa. Putang ina, may ad pa tayo ah. Relax, pa. Al juntar mis cuentas US Bank Smart Nasa Amerika kasi ako, kaya ganito yung mga ads eh. digitales, pude monitorear y hacer crecer mi dinero desde el primer día. Ese es el poder de hacerlo juntos. Hoy te voy a dar razones para comprar cintas decorativas o washi. Skip. Public hospitals in the Philippines, especially labor and delivery, is inhuman. While the doctor was teaching me up, she asked students to look and see how each Ayokong attitudes. pag-usapan. He couldn't even look at me. Halfway down, his eyes were still elsewhere. He looked scared, distant. It hit me hard. Something was wrong. He didn't love me. Kaakibat nito sa comment section, may nilinaw si Jana kung bakit sa kabila ng lahat, bakit siya nag-yes pa rin sa kanilang kasal. Ang rason niya, first, I love him. If I was to be a runaway bride, I will be called OA for living. Just cause he wasn't looking as I walked down the aisle. I was 5 months pregnant. I didn't want my kid to have a broken family. Oh! Dito, puno pa rin ang comment section ng mga taong panig kay Jana. Tulad ng, "You're such a brave woman. Ate, pakatatag ka for yourself and for your Pakatatag kid. ka. If only I can hug you, I would." At isa pa, and you did, di man nung araw na iyon, but you had the courage to leave him. Dito makikita rin ang isang komento na nagtatanong, Anya, maybe he was just shy and nervous, ngunit sinagot ring, his relatives saw it happen. .brj, post I, what if you knew the whole story? Oh, parang ay alam na alam nyo na. Pero paano kung at mabilis, the reason can justify the selfishness of that husband. Totoo, interesado ako dito. Post na ito, meron din siyang isang post na may voice-over na ipaparinig ko sa Narinig ko na to kay Clara the Third eh, nung sa huli ng video niya. Ang dami ng satsat. Hindi man lang nag-sorry. Sabi niya, I apologize for what I did. Kasi Inglesero to, tong kumag na to eh. Mang daming satsat to eh. Oh. pusa ng video na ito. Tulad ng inaasahan, umani ito ng negative comments tulad ng "The reason can justify the I don't know. And I quote, I don't know. No reason can justify the selfishness of that husband. I read that all. In short, there's only one word na masasabi ko dito sa comment niya. Pero synonym lang to ng comment niya. Bullshit. He's right. No reason can justify the selfishness of that husband. O kung magko-comment yan, isang word lang masabi ko. Full of bullshit. Bakit? Babasahin natin mamaya. selfishness of that husband." May personal issue siya, sure, pero di reason yun para i-neglect niya si wife. Pag nanganganak ang isang babae, nakalibing na sa hukay ang isang paa niyan. Yes. Ang daming pwede mangyari while giving birth. Tapos siya, Ito, mababasa ko. Mga complications sa sepsis, diabetes, preeclampsia, hindi lang. Postpartum hemorrhage, pwedeng duguin yung babae. Pwede. una niyang isipin sarili niya, sana di na niya binuntis ang asawa niya kung ganyan siya ka-selfish. No, hindi na niya kinabayo kung ganyan din siya ka-selfish eh. Oh. Meron pa, regardless, how could you be able to eat the Jollibee in front of your wife? Knowing na sobrang pain yung na-feel niya sa panganganak. 9 months of carrying your child. Kalalabas pa lang ng baby niyo. Pero mas mukha kang sanggol sa ginagawa mo. Dito ko natawa. Pero mas mukhang... Ay, hindi. Hindi lang mukhang sanggol sa ginawa niya. Para sa akin, mas mukha kang fetus sa ginawa mo. Or, hindi lang fetus. Mas mukha kang semen. Mas mukha kang tamod sa ginawa mo. Boy. Brad. Mas bata ko sa'yo. Pero yung ginawa mo, kahit immature, may topak, may autistic yung tao, alam na mali ang ginawa mo. Alam nilang hindi ka mukhang sanggol sa ginawa mo, mukhang kang tamod. Unborn child, god damn it.
God damn it ka. Sorry, may yung Facebook. May nagpi-Facebook. Hindi na ako nagpi-Facebook eh. Hindi ko napansin eh. Selfish, bastos at irresponsable. Ang tanong ngayon, bakit kaya nagawa ito ng lalaki? May post na kumakalat ngayon pero hindi natin alam kung totoo. Isa Okay. na dito ang nakikita nyo na naglalantad ng tunay na pagkatao ng lalaki. Anya, nabasa ko sa TikTok yung response ni ate. Reset. Xometry. Get fast, custom, cost-effective prototypes and production parts. Shut the fuck Na up. naglalantad ng tunay na pagkatao ng lalaki. Anya, nabasa ko sa TikTok yung response ni ate. Yung husband niya pala secretly may relations with men. No relationship. Grabe Gay. ang revelasyon. Pero ang tanong, Pero di ako naniniwala. krimen ba kapag ang asawang lalaki ay napatunayang may relasyon sa kapwa lalaki? Sa batas ng Pilipinas, may mga krimen na tinatawag na adultery at concubinage. Pero dahil medyo luma na ang pagkakasulat ng batas, hindi direktang saklaw ito ng same-sex affairs. Sa kasalukuyang batas, hindi ito pasok sa adultery at concubinage. Oh. Kaya technically, walang krimen Marami na tayong agad na matututunan maipapataw dito. sa ilalim ng revised penal code. Oh, yeah. Pero teka, hindi ibig sabihin nito na wala ng karapatan ng asawang iniwan o niloko. Maaring magsampa ng civil case tulad ng Civil code. psychological violence sa ilalim ng RA 9262 or Violence Against Women and Children. Kung may pang-aabuso sa emosyonal, o matinding epekto sa asawa o mga anak. Pero ito ay case-to-case basis at kailangan may sapat na ebidensya. Upang mas maintindihan natin ang sitwasyon, sinuri natin ang iba't ibang social media account ni Jana. Isa na dito ang FB. Doon makikita pa rin ang kanilang mga lumang video, ang mag-asawa kasama ang kanilang anak. Normal na pamilya. Masaya, tila walang pinagdadaanan. Pero sa isa sa mga video ng babae, may isang komento na naka-all caps. Hindi Ayun. ito mukhang ordinaryong pinanood komento ko na mula to, sa pero fan or interesado ko hater. pag-usapan ko sa Bagkus inyo. ito isang komento mula sa kanyang asawa na si Dre, na tila ginawa lang para makapag-comment anonymously at Anonymously. anya, kumasawi man ako o 40 Shades. disgrasya ng mga fans ng aking asawa na si Jana, deserve ko pong itapon na lang sa bangin. Sa paulit Ngayon! Bobo pala tong gagong lalaking to. So, hinihiling mo sa aming mga netizen na maging kwento ka na lang. Sinaman kami para ikay patayin namin. Pay ka namin papatayin. So, basahin natin tong comment na to kasi para ito yung sinasabi niya eh. Kung mamatay man ako, and I quote, kung madisgrasya ko sa mga fans ng aking asawa, deserve ko pong di ko mabasa eh. Deserve ko pong patayin at hindi ko alam yung word kasi nakatapik yan eh. At itapon na lang sa bangin. Ano? This is a strange. Hindi. May utak ka ba? Mayroon ka. May malubog bang tornilyo sa utak mo? So gusto mo ang gawin namin sa aming mga netizens sa'yo, maging kwento ka na lang. Or in short, gusto mong matigbak. You have a life to live, man. Let's say, just say, kumag ka, kupal ka. Naging kupal ka sa ginawa mo. Na ginago mo yung asawa mo. Pinabayaan mo. Pero, bakit ka mag-iisip na ganyan? Bakit sasabihin, papatayin ka namin? Ano ba mapapala namin pag papatayin kami? Reclusion perpetua. Oh my God. Reclusion perpetua mapapala namin kung papatayin ka pa. Bakit ka namin papatayin? Common sense naman. Nag-exaggerate naman tong hayop na to. Or, iba-iba naman ang tao. Let's just say, baka gusto ng ibang tao, maging kwento ka na lang, maging history ka na lang, or titigbakin ka ng ibang tao. Bahala na sila sa buhay nila. Pero ako, bakit kita papatayin? Sir, Brad, bakit pa kita papatayin? Anong mapapala namin kung papatayin ka namin? Wala. Wala naman magbe-benefit sa pagkamatay mo eh. Kapag mamamatay ka, ililibing ka. Siyempre sa isang sementeryo. Or iimbalasa mo ka. Ganun nga. Pero, common sense. Sa paulit-ulit pamamaya sa akin lahat ng person o sa social media man. Bakit kinapahiya ka kasi? Kung hindi mo lang ginawa yung katarantaduhan mo, hindi ka sana mapapahiya ngayon. Real talk.
ulit na pamamahiya sa akin sa lahat-lahat, personal man o social media, at kung hindi na kayanin ng isip ko lahat, mabuti na magpahinga. Gusto mong tapusin yung buhay mo. O magiging kwento ka na talaga kung gusto mo talagang katapusin ang buhay mo. Grabe ka. Oh. Parang hindi ko na kaya ang lahat ng ito. Isa lang mahalaga sa akin, ang anak ko. Mahal na mahal kita, anak. Sobrang mahal kita, kaya ko magtiis. Sobrang sakit na, anak. Sa pamilya ko, patawad sa inyong lahat. Mahal ko kayo at salamat. Mukhang siya talaga ito dahil tinagpa niya ang mga taong malapit sa kanila. Okay. Pero man kung papatayin ka na namin, hindi kami magbe-benefit dyan. Alam mo kung bakit? Ano mapapala namin kung papatayin ka? Wala! Reclusion perpetuo habang buhay na pagkakakulong, masisira pa buhay namin kung papatayin ka pa. Kung talagang hinihiling mo na maging kwento ka na lang talaga, gusto mo maging kwento na lang, maging alamat ka na lang, then wala na kaming pakialam. Pero buhay mo yan eh. Buhay mo yan. Di namin buhay yan. Boy. Pero may isa lang itong may papayo. Sana kung mag-asawa ka ulit, huwag mong gaguhin yung babae na gusto, minamahal mo. Huwag mong gaguhin. Yun lang ang advice namin sa'yo, boy. Huwag kang magpakagago. Magpakatino ka. Sa kabilang banda, nilinaw ni Jana na hiwalay na daw sila ng kanyang asawa. Sa kanyang latest post sa TikTok ay tila nagpapakita na nasa healing process na siya. Ang post ay may caption na, "My healing will not depend on you admitting your mistake." Dito nagpapasalamat din siya sa mga sumusuporta sa kanya. At nagsabing, "Thank you for everyone for your kind words. I truly appreciate each of your efforts to comment and private message just to cheer me up. Lately, I've been doing well." At sa huli ng kanyang post ay nakalagay na, "God is good and I trust in His plan. Even if it doesn't align with the plans of my heart, God is working to bring about a positive outcome for those who love Him aligned with His plan." May add pa tayo. So, And okay. This is going to be my To. Gusto ko lang tong makinggan. Let's just hear it out. final message. Ulitin natin. heart, God is working to bring about a positive outcome for those who love Him aligned with His plan. This is going to be my last and final message. I was thinking of what has transpired on this issue and what good can we get out from this lesson. Yeah, there must really be a lesson. That is why I asked God, what action can I take to turn this into something that will glorify Him? 3 things came into my mind. Religyoso yata Una sa lahat, tong lalaki to. I don't want to bring things up in here about who I think made a mistake, what pain cost me or cost you, or even thinking who is the better person between us. I would like to simply say I'm sorry. I'm sorry for everything I have done. For me, I thought I already did my best, but I could have loved you better. I could have Dami treated sasat. you better. And I can turn back time right now to rewrite every single thing, but I hope that we forgive each other. At pangalawa, forgiveness. Yeah. I want us both to realize that indeed God has been so good and loving that despite the sins we commit, He is always forgiving. That is what I would like to extend to you, that I forgive you for everything and I hope you forgive me too. And let us both heal from this point on. Sorry for being weak when you needed me the most. Sorry for not seeing you hurting when you need a shoulder to cry on. And I'm sorry to everyone who got hurt in this problem as well, like our families and friends. Pangatlo, reconciliation. I would love us to go on a separate ways, knowing that we didn't start as enemies but lovers, and allow healing to take place. We just need to be reminded that there was a point in time that we simply just love each other, but we were blinded by hate and pain. Things we didn't know have been creeping into our hearts. And lastly, I want to take this opportunity to tell people that marriage is a blessing. Only us people who tend to bend it with our flaws and mistakes we commit, but God will always be gracious and merciful. And to my wife, I have loved you and I'll always be thankful to you for making me the happiest father there is when you bore our child into this world. Thank you for your sacrifices. I could have treated and loved you better. And I want you to know that in my eyes, when you walk towards me at the altar, you are the prettiest I have ever seen. I will not regret a little marrying you. We may have parted ways, but you will always be forever in my heart. And I promise that I will be here for you and for our son, doing my best as a father and standing up to whatever responsibilities call me. I will do my best to be there for him in any way I can to support and love him.
Sa tingin ko ito higit pa sa isang Jollibee paperback. Dahil dito nabusog ako sa dami ng lessons na natutunan ko. Sana tatandaan mo na lagi na minahal kita at laging nasa puso kita. Maraming salamat sa lahat. Pero sa tingin ko hanggang dito na lang. Okay. Ikaw, anong Ito. Masabi ko lang dito sa message. Pasensya na sir ha. Pasensya na Brad kung medyo naiinis ako dito sa message mo. Bullshit. Bullshit yung message mo. Bullshit. Alam mo kung bakit bullshit? Ang dami mong satsat. Ang dami mong satsat, boy. Brad, ang dami ng pinagsasasabi mo na hindi naman connected sa ginawa sa Jollibee paper bag. Ang gusto lang namin malaman kung bakit mo yung ginawa. Di ka bumili ng 2 Jollibee para sa asawa mo. Bakit ikaw lang yung kumain? Bakit yun lang ginagawa mo sa asawa mo? Ito, parang speech to. Wow! Dapat tumakbo kang mayor. O nagpastor ka na, nagpare ka na lang. O magpare ka, ang galing mo manermon. Ang galing ng English mo, punyeta ka. Speak of English, pati ka na lang mag-migrate dito sa US. Bigyan mo sa akin ng mga dokumento mo, applyan kita. Mabuti pa, hindi na. Trump ng Pangulo, mahigpit ng immigration policy, wag na. Ang ganun mag-English. Madali mo mauto ang tao dito. Pero ako, hindi mo ako mauto. Alam mo ko bakit? Hindi mo ako mauto, boy. Alam mo kung bakit? Alam ko mag-English. I know how to speak English. I understand everything what you said. Naintindihan ko yung mga pinagsasabi mong putang ina ka. Brad, sa dami na sinasabi mo. May sorry, okay. May sorry ka. In fairness, you apologized. You apologized, in fairness. Pero ang ayaw ko lang dito, yung nakakatawa, yung nakaka-bullshit talaga na part dito, ang dami mong satsat, boy. Brad, ang dami mong satsat. May reconciliation, meron ka pang forgiveness na nalalaman. Ba't di ka na lang mag-sorry? Bakit sabihin mo sa aming mga netizens, kung talagang hindi mo kami ginagago, hindi mo talaga kami ginagago na bakit ganun ang pagtrato mo sa asawa mo? Lalaki ka ba? O bakla ka? Sabi mo kung bakla ka. Sabi mo kung may bakla ka. Di naman kita husgan kung bakla ka eh. Hahalikan pa kita. Hahalikan pa kita kung bakla ka. Hahalikan ko yung puwet mo. So, sorry sa mga sinabi ko, pero talagang total bullshit to eh. Yung mga pinagsasabi mo, total bullshit. Ang dami mong satsat. Ang cringe ng pinagsasabi mo, boy. Ang cringe. Ginalit mo ako. Mag-check ako ng high blood pressure ko mamaya, boy. In fairness, itong message mo napakaganda. Mabulaklak! Ang message mo, mabulaklak! Kasing bulaklak ng sampagita at rose. Pero sa gawa, nga! Nga yung gawa. Kung talaga nagre-reconcile ka, balikan mo yung asawa mo alang-alang sa anak mo. Paano mo sasabi na mahal mo yung anak mo kung asawa mo mismo, yun ang pagtrato mo? Tangina ka! Sorry, natatawa na ako, napapamura na ako, shit. Kayo mga bata dyan, huwag niyong panoorin yung vlog ko, marami akong mura. Sa mga taong murador na tulad ko, bagay itong video sa'yo. Pero still, nagkahiwalay na kayo. Kung talagang naanal yung kasal nyo, wala na akong pakialam, karapatan nyo din naman yan eh. Pero, isa lang pakiusap ko sa inyo, Ma'am at Sir, Brad,
Irespeto mo yung, kahit hindi mo na igalang yung asawa mo bilang asawa mo, igalang mo siya bilang babae at isang taong nagluwal sa kadugo mo, anak mo. Dahil kinantot mo yan, pinutok mo yung tamod mo sa loob niya, nagbunga ng isang anak. Nabiyaya mo na sa ating may kapal. Sana, igalang mo din yung babae na nagluwal sa anak mo. Makiusap ko lang ko yun, Brad. Hindi kita nilalike, minumura lang kita dito, boy. Brad, okay tong message mo. Pero ang dami mong satsat. Talagang, kahit sino magsasabi, bullshit yan eh. Alam mo ba yung bullshit? Ang dami mong satsat. Nasabi ko, ilang uli ko na sinasabi sa'yo, maraming ang satsat. Ba't di mo na lang sa amin sabihin yung dahilan kung bakit hindi ka bumili ng Jollibee para sa asawa mo? Or, kasi kung ako sa'yo, may misis ako, sabi ko, di bali magutom na ako, wag lang yung asawa ko. Ibibigay ko yung lahat sa asawa ko sa huling hininga ko. Pero anong ginawa mo? Sarili mo kaligayan ang binigay mo. At may gana ka mag-apologize. At sir, wag kang magalit sa amin, Brad. Kahit sino man, lalo na kung may respeto ko sa babae, magagalit ako. Pangit ako. Pangit akong tao. Let me tell you. Ang hirap ko maghanap ng babae. Hindi ako makapag-girlfriend. 17 na ako, wala pa rin. 17 years old, 17 ako. Hindi ako makapaghanap. Busted ako palagi. Tapos yung lalaki, yung naka-jackpot mo, binasura mo lang. Masakit pakinggan. Brad, masakit pakinggan. Tatapusin ko na tong vlog na to, pero sorry kung minura-mura kita, pero kahit minumura-mura kita, still concerned ako in fairness sa ginawa mo. You try to reconcile with your wife. Maganda yan. Good boy. Good man. At least, in fairness, sincere ka, pero marami ka ng satsat. Pero overall, sincere ka. Kahit sino magsasabi, bullshit yung mga sinabi mo eh. It doesn't make sense na, it won't justify sa paging madamot mo sa asawa mo. It's total bullshit. Pero, Brad, sana, inuulit ko, igalang mo yung asawa mo kahit na hiwalay na kayo. Igalang mo bilang nanay ng anak mo. At sana, maramdaman din ng anak mo na may tatay siya na lumaki. Masakit man to eh, nung maghiwalay kayo. Kasi kahit sino man masakit yan eh. Pero yan guys, tapos na ang mura session ko. Brad, shout out sa'yo, Brad. Brad, pasensya na kung minura kita ng malutong-lutong. Pero para sa'yo naman yun eh. Real talk lang. Nire-real talk lang kita kasi ang gusto ko lang naman, bilang isang kabataan or isang tao, isang mamamayan ng Pilipinas, magsalita din ako kasi imagine, may freedom of speech tayo, pero yung freedom of speech na sobrang minura kita ng tuloy. So, Brad, shout out na lang sa'yo. Sana irespeto mo yung asawa mo. One love, goodbye.